Yes, naku, nakakatakot. Kung lalong lumala ang sitwasyong ito, kung magkakaroon ng hearing or kaso na pwedeng i-file sa ethics complaint sa Senado, posible kayang matatanggal si Risa Hontiveros sa pagkasenador. Or di kaya, kung hindi siya matanggal, naku, yung ambisyon niyang maging presidente, masisira talaga nang dahil lang sa isang star witness niya noon na bumiliktad na ngayon at nagsabing binayaran ng milyones ni Risa Hontiveros. Nako, Attorney Topacio. Itong si Attorney Topacio, sabi niya he is the living witness. Oh, siya ang pwedeng magpapatunay mga resibo, mga video, mga screenshots na talagang strike 3 na daw itong si Risa Hontiveros. Pangatlo na daw itong estilo niya na magbayad daw ng mga witnesses para masira lang ang isang tao. So ngayon, hinamo ni Atty. Topacio si Risa Hontiveros na mag-file ng complaint sa ethics ng Senado. Naku po, saan ito patutungo? Bibi, parang trending na pinag-uusapan si Risa Hontiveros nga ron. Kung ako si Risa, nagsalita na si Risa, oy. Sabi ni Risa, inosente ako. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi ng taong na yan. Yang si alias Rene. Ngayon, kasinungalingan. Noon, star witness mo. Ano ba talaga? So meaning, yung umupo si alias Rene sa Senado, posibleng nasisinungaling siya? 'Di ba? So hindi na vet. Hindi mo nabigyan ng index card. Ano ba naman 'yan? Index card na naman. So, heto mga kabibig, ang pagbanat ni Atty. Topacio kay Risa Hontiveros at talagang hinamon ni Atty. Topacio na walang kaunang-undangan, hinamon niya si Risa Hontiveros, mga kabibig. Ito na, Atty. Topacio hinamon si Senator Risa Hontiveros na mag-file ng ethics complaint sa Senado. Let's listen, kabibig. Mga tao rito sa ating pamahalaan o katulad niya si Risa Hontiveros. Oh. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, may nakausap kami Hala. na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. Personal ha? Personal na nakausap ni Atty. Topacio na binayaran di umano ni Risa Hontiveros ang mga witnesses. Wet niya? Wet talaga. Witnesses, mga kabibig. Paano yan? Si Atty. Topacio, lawyer to. Diba? Lawyer to at I'm sure si Atty. Topacio marami na ito nung nalong mga kaso. O paano ito? Naku po, ito na. Tawag instances personal. Kausap ko unang-una yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, may lumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, uhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Minor. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa. So ninakaw, kinidnap ni Risa Hontiveros ang minor na bata. Uy, grabe naman yan. Nakaya ni Risa yung mga ganong strategiya na pati minor di edad na bata, dinamay niya. Pero, well, sabi yan na Topacio, di ba kabibig? So, let's continue kung anong nangyari, kung bakit ninakaw, nakidnap, ano ba naman, oy? Hontiveros. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap. Natakot si Risa. We might kaya natakutan pala si Risa Hontiveros. Natakot ni Atty. Topacio, natakot sa CIDG. I don't know, natakot, natago, or wala talaga dyan. Sa attorney talaga, no? Masyadong siya tawag niya, exaggerated ka talaga, attorney. Pero malay natin, di ba? Natakot that time si Hontiveros. May CIDG, tapos mag-rending siya, mapicturan. Wala daw. Sabi noong staff niya.
Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ano man natin pastusin yun, senador yun Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Farmally. Diba, hinarap namin sa media. So pangalawa, panguna, yung minority na bata. Pangalawa, ang Farmally. Hala. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas. Ito kabibiga, may i-share ako sa inyo. I think ito yung sinasabi ni Atty. Topacio na video na kung saan, pangalawa ito na kung saan sinasabi sa Farmally to na binayaran ni Risa Hontiveros. Makinig tayo ito yun Empleyado ng Farmally Pharmaceuticals umaming binayaran umano ni Risa Hontiveros, isang witness, para humarap sa Senado at sabihing expired ang mga face shield. Ayon sa witness sa bayaran ng staff ni Hontiveros, ang pinakita itong witness sa nakaraang pandinig. Based sa salaysay ng witness, wala ring standard na face shield na ibinigay sa mga frontliners. Panood natin kabibig, I don't know kung totoo ito po siya sa warehouse. Siya po ay si BJ. Pag-aalam ko po, kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Farmally. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney JB Kema, abogado po ni Miss Hontiveros. Di ba ito si Index Girl? Di ba ito yung tagabigay ng index card ni Risa Hontiveros? If you still remember kabibig, yan di ba? Di ba siya yung kabibig? Yung, kung magsasalita sa Risa Hontiveros, same lang sila ng bibig. Ito yung lawyer ni Risa Hontiveros, di ba? Hala, totoo kaya ito kabibig? Windang naman to. Let's move on Pakinggan ulit natin. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Ito po siya. Doon po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayaring anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira, pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo, siniraan mo si Miss Mago, sinira mo yung tiwala sa ni Farmally para sa halagang magkano, sinira mo lahat para lang sa malit na halaga. So yun kabibig yun, I think yun ang sinasabi ni Atty. Topacio na video na kung saan may umamin na binayaran gamit pa yung lawyer ni Risa Hontiveros, yung taga-bigay ng index card ni Risa Hontiveros, yun, sundin niyo. Kung testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Strike 3. Kay Risa Hontiveros, At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ko. Nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern. Sa batas, sa law on evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Paglalabas ko ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po, ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. Ethics Committee, Ethics Committee ng Senado, calling the attention of Ethics Committee ng Senado. Tama lang naman kasi may nakulong
si Pastor Apollo Kibuloy nakulong ngayon, hindi makapag-bail dahil sa one of the reason is yung Senate hearing, 'di ba? Malaking ano din 'yon, impact din yung Senate hearing na hindi makapag-bail si si Kibuloy. So, ngayong may lumabas na tawag dito, ang star witness noon na pinaniwalaan ng mga senador ay bumiliktad na ngayon at sinabi ni Risa Hontiveros baka inipit o binayaran. Ngayon, iba naman ang statement ng witness, star witness lang noon, trinidor na sila sa Risa Hontiveros, dapat talaga ang ethics committee ng Senado magsagawa ng ng pagsusuri nito. Dapat Senate hearing agad ito, kabibig, di ba? Pero may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng ethics committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Hontiveros. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, ha? Para mailabas ko yung mga testigo na nagsasabi. May mga may mga ebidensya pala sa Atty. Topacio. May mga tinatagong ebidensya. May mga videos. At pwede rin niya ikontakin yung mga nakausap niya personally na nagsasabing binayaran or nakatanggap ng bayad or mga totoong tao talaga. Paano kaya ito lulusutan ni Risa Hontiveros, no? Na talagang yung iba nasa side ni Risa Hontiveros, sabi nila, we're supporting you, Senri. Ikaw lang talaga ang tanging ibang senador dyan na lumalaban sa katotohanan para sa taong bayan. Again, wag gamitin taong bayan, kayo lang yan. Diba? So, may iba rin nagsabi, hala, akala namin mababao na sa limot ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit ngayon biglang lumabas ang totoong istorya? Sabi ng iba, wala talagang katotohanan na maitatago. Sabi saya pa, why asong makumkum? Diba mga kabibig? So, paano kaya lulusutan ko ni Risa Hontiveros, no? Meron pa naman mga ibang witness na hindi pa nasalita. Like for example, si Amanda, kung sino pa yung mga sinasabi nila. Okay. Pero itong unang star witness talaga, si alias Rene ang nagsalita. Nako. And take note, hindi ito dininay ni Risa Hontiveros na hindi yan si alias Rene. Kasi si Risa Hontiveros lang at ang staff ni Risa Hontiveros ang nakakilala kay alias Rene kasi nakatakip ang mukha, naka-face mask, tapos naka-eyeglass pa o shades siya during that time. So it means, para hindi niya, dininay niya na hindi totoo ang sinasabi ng taong ito, pero hindi niya dininay na hindi yan ang totoong star witness namin. Di ba kabibig? Nag-deny ba si Risa na hindi yan ang star witness namin? Gawa-gawa lang yan. Hindi yan totoo. Di ba? Ang sinagot ni Risa, mali ang mga sinasabi niya. Di ba? Pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira, inuupakan ng iba si Risa Hontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Oh, threat kay Sara Duterte. Talaga ba? Threat ni Sara Duterte. Sa 2028. In fairness, si Risa, umangat na ang kanyang rating sa presidential race ngayon. 6%. Kumpara kay VP Sara na 36 or 35%. Yan ba? Yan ba ang threat ni VP Sara si Risa Hontiveros? Uy, mahiya naman kayo. Paano naging threat? Si Risa nga, 3% lang. Si VP Sara, 35%. Yun ba ang tinatawag yung threat? Si Risa Hontiveros ni VP Sara, wake up. Grabe naman. Ay nako, anong mga sinasabi? Threat, paano? Sa 2028, halar, Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Both times na nanalo siya. Tulilat siya. So, anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Doon tayo maghintay. Pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpagulo. Yun na, tama. Fair game, even Sara Duterte, yung history niya is fair game. So with Risa Hontiveros, so with any other prospective presidential candidate. At sa notang niya mga kasama ay
bibigay daan na tayo. So yun, kabibig ha. I-share ko sa inyo, kabibig ha. Baka sabi ng iba, threat si Rizal Diverse kay VP Sara, oy, magising kasi katotohanan. Ito ba sinasabi yung threat? Tingnan niyo. Threat si Risa? Baka si Sara ang threat. 'Di ba? Baka si Sara ang threat ninyo. Tingnan niyo. Yan ba? Natatawa lang ako sa mga statement nila. Tingnan niyo, 35% kay VP Sara, 3% kay Risa. Hala, ang taas na ng mga VP. Buti pa si Lenny, naka 19%. Si Lenny, posible pang lumaban kay VP Sara. 'Di ba? Risa, 3%, 35%. Hoy, magising kayo. Si VP Sara, threat niya si Lenny. Baka si VP Sara ang threat ni Risa. Huwag niyo naman pong baliktarin. Talaga kayo sa baliktarin ang mga istorya ninyo. So, yun lang, kabibigyan natin, ladies, level for the day. Grabe, no? Risa, matatanggal ba sa Senado? Posible bang i-sanction? Ewan ko, kabibig. Sana, ang ethics, mag-file na rin si Atty. Torion ng ethics complaint sa Senado laban kay Risa Hontiveros. Yun lang, kabibig. Don't forget